transportable anchor device. Transportable meaning pwede natin siyang i-travel kung saan natin siya kailangan. So, ito po yung ating pinaka-quad pad. And yung nandito naman po, ito yung ating mga accessories. So, kung paano natin siya i-set up, hindi natin siya kailangan buhatin para tanggalin dun sa bag. Kaya kapag itatago na natin siya dun sa bag, yung paa niya yung nasa ibabaw. So yung ating pong quad pad, meron siyang detachable at saka naka-fix. Ano pa? So kung makikita nyo, ito yung dalawang paa niya na detachable and then yung dalawa yung naka-fix. So tatandaan po natin, yung naka-fix, ito yung ihaharap natin dun sa edge kung saan tayo magtatrabaho. And then, ito po ay nai-adjust ng taas. Maximum of 10 holes. Ilan na? 10 sir. 10 bulas. Okay, 10 holes. 10 holes. Pwede siyang detach. And then make sure na ibalik natin yung pin. So, mas maganda kapag isa-set up natin, i-maximize natin yung taas, kasi pabor sa atin yon kapag mas mataas siya, And then sa pagsa-setup natin, always consider po natin yung ating space. And then at the same time, kung saan natin padadaanin or ilalabas yung ating victim na kukunin. For example, saan ba natin siya, pag iniangat natin yung victim, nakuha na natin, saan natin siya planong kunin or ilabas? Dito sa side, sa kaliwa, o dito sa kanan, o dito sa gitna. Para mabigyan na natin ng space, dito pa lang, hindi kung kailan nandyan na yung victim, mamomroblema tayo, paano natin siya kukunin, For example, pwedeng maging obstruction itong isang paa, pwede natin siyang tanggalin. Sagad na yan. Pag isa na, iPad. Pag isa, iPad. So pwede natin siyang tanggalin, Tripod na. So, magiging tripod naman siya. Sige pre, ano lang natin, sample lang. Okay, next. Para i-secure natin yung ating quad pad, meron tayong gagamiting lanyard para i-fix yung dalawang paa na naka-fix. So sa pag-fix niyan,
So ginamitan natin siya ng barrel nut. And then yun yung iikot natin dun sa ano, sa structure. So at least tatlong ikot. And then hihigpitan natin. And then yung lock natin is half inch. At least two half inches. Dalawang ikot lang. Okay? Next, ang isi-secure naman natin is yung paa ng ating quad pad using our leg strap. So, 4 din po ito. And then yung tension niya, hindi natin kailangan siyang i-tension ng sobra. Ano po? Kung meron tayong mga pwedeng pagdaanan ng ating strap dun sa mga structure, pwede natin gamitin para mas matibay yung quad pad natin. Additional support. Next na gagamitin natin is yung tinatawag nating tie back. Okay, so tie back comes with a ratchet. So meron tayong ratchet na gagamitin natin pang tension dito. Shit. So kung makikita nyo, yung paglagay natin ng carabiner, puro ano siya, sa Downhill. ilalim tayo nagsisimula. Ano po? Okay. Then sa pagte-tension nito, make sure na hindi siya magti-twist. Ano? So simula po dito, atin na siyang aayusin para pagpasok na sa ratchet, hindi siya magti-twist. So, paano ang pagpapasok dito? So, makikita nyo po, meron siyang
yung flat na butas doon sa gitna, doon natin siya ipapasok. Then, hila lang. Then, ilalabas natin sa ibabaw. Then, estimate lang natin na hindi siya masyadong tension pa para pag inoperate natin si ratchet, meron pa siyang rope or flat web na papasok sa kanya, no? So, hawak natin dito, naka-align siya, and then pag operate, taas baba lang yan. Okay, then secure natin to. Tapos kung kakalasin nyo naman siya, gagawin lang natin, makikita nyo po doon sa ratchet meron siyang spring and then may dalawa dito. So ipe-press lang natin yon. Press. And then so, tatanggal na natin siya. Okay. Balik muna natin. Guys, additional na yung tie back, pagka may load na yung quad pad, siya rin yung nag-absorb ng vibration. Yung pinaka-strength nandun sa quad pad, pero yung vibration at pag gumagalaw, nag-absorb sa akin yung tie back. Yes, sir. Kaya one of the manifestations natin, pagka tinatap nyo, dapat hindi siya masyadong naka-heighten. Kahit paano yung vibration, lalaro pa rin siya. Hindi siya masyadong may. Hindi dapat yung tie back natin na nagke-carry ng weight ng load natin. Support lang siya. Support lang siya, pag vibration lang siya. Now, kung nasa actual kayo, kung tatlong tao kayo nasa taas, immediately 3 to 5 minutes, set up ang quad pad. So, may nakatoka sa inyo. May bumabalance sa baba, may bumabalance sa tie back. Pati sa top 3 to 5 minutes. So dapat pantay-pantay yung tension ng ating tie back. So para ma-check natin, gamitin natin ang dalawang kamay natin. Ganyan natin. Hindi yung tutusin sa kamay. Yan. Hindi ganyan. So dalawang kamay pag-check natin para ma-compare nyo dun sa kabilang tie back. Okay? Next. So itutuloy na natin sir sa racing and lowering. So gamitan natin ng mechanical advantage. So dito po natin ikinakabit yung ating system. Habis ko ba? So ginagamit naman sa and then, yung ating belay line. So, belay line natin, nandito naman siya sa harap. Bilhin.
So kung ang ating rescuer is limited, walang maaring mag-control ng ating belay line, so ginagawa natin siyang backup. Yung katulad nung ginawa natin kahapon sa racing and lowering, nakasama natin yung rocker pag bumababa. So kung meron naman tayong sapat na personnel, bilang rescuer, mas magaan sa atin yung trabaho kung merong magkocontrol na nito. Ano po? So ipakita na lang din natin yung setup kung paano ba yung kapag delaying or backup. And then, yung main line natin, yan yung nakakabit doon sa ating EB. Sa ating progress capture device. Andun sir. Taas. Tusar ka lang. Okay. So sa setup natin, meron tayong belayer, may EB operator. So magkakaroon tayo ng team leader and then callers. Ano po? So yun yung bumubuo dun sa ating team. So ngayon, demonstrate natin paano ba siya i-operate sa pamamagitan ng lowering. So kailangan namin ng volunteer victim. Rescuer. Brother. Ano ba yun siya? Pre, ang ating condition. Sige, dyan mo na lang controller mo. Doon. Magalit ka ba dyan? Panakita po natin itong ating yung belay light po natin, yung rocker natin, siya yung gagamitin natin dito na belay. So may belayer dito, siya yung mag-o-operate. So yung trabaho nung nag-operate dito, kapag bumababa yung rescuer natin, ititilt nyo lang yung ating rocker. Nakatilt na ganyan. Kapag may load siya, bumababa siyang ganyan. Okay? Basta magkaroon ng problema, bitawan nyo lang, mag-i-stop na. Okay? Mag-hold na. Diba yung kadalasan ginagamit natin is gumagamit tayo ng Prusic pang-brake dun sa load natin. So ito na yung mag-aak na gano'n. So bago nyo ilagay ito dun sa rescuer or sa victim, i-check nyo muna. Kapag hindi nyo siya hawak, kapag hinila nyo dun sa load natin, kailangan mag-i-stop siya. Tapos kapag hinila nyo dito, kailangan tataas siya. Okay po. So the same thing po dun sa ating AB. Kapag nagka-problema, bibitawan natin. Ano po? Kung doon sa atin sa sa DRT, kapag kahit anong mangyari, huwag nating bibitawan ng tali. Ano po? So dito, kapag nagka-problema or nag-struggle tayo, bitawan lang natin at ika-catch tayo nito. Ano po? So ngayon, saan ba dadaan yung ating rescuer? Saan ang maluwag? So dun sa side na yun, so dun siya, dun natin kukunin yung ating system. The rescuer. Isla.
External. External. Pre, baba ka muna. Dun sa... Back tawag up. yan? So back up. Yung... Sa tiring. Back up, nasa external D-ring. Yung ano, lagayan ng external. And then yung ating main line, yun yung nasa ventral. Hindi mismo yung D-ring. Sabi mo sa external net. Yung kinakabitan ng D-ring. Yung back up. External main line. Yan. Makita natin mga pinag-lahat. Ah. Hindi mismo. Hindi mismo sa ano eh. Yung kinakabitan doon. So pwede dun sa ano, sa ventral D-ring o dun sa loop. Sa loob. And then before bumaba, of course, we have to check for the three things. 3 things. Yung ating line, check for entanglement or kung may naka-twist. Hardware, May butas. check kung may naka-lock, and of course yung ating rescuer. Okay, kapag ready na siya, so siya yung makikipag-communicate dito sa atin. Ano? Rescuer ready. Lagi Bago na siya bumaba, check niya muna yung system, yung sarili niya. So, i-check niya yung rocker, hilahin mo siya. Yan, kapag nakakad siya, then, itong main line, hihilahin niya. Sabihin mo sir dun sa AV operator, bitawan yung AV. Okay, bitawan, then, hihilahin mo yung main line. Ito sir, itong hilahin mo. Ito lang. Yan, hilahin mo. Kapag kumagat siya, ibig sabihin tama yung kabit. Kasi baka mamaya hindi natin chinek. misline. Nagtiwala tayo dun sa AV operator. Sinabayaan nyo lang. Mamaya, baligtad. Pag ano, dire-diretso yung gustos yung rope natin. Sa main line. Check mo lang kung saan panadaan yung victim mo. Dito siya. Dito yung may malaking space yan. Okay, lookout lagi ng rescuer ha. Bago mo ikapit yung mga ano mo, pag-aralan mo na, sa isa mo na kagad. Para yung tactical objective mo, makuha mo kagad ha. Okay, sir. Sila, bahala sila sa gamit. May isang safety officer mag-check. Ikaw, ang trabaho mo talaga, saan ka access? Okay? Taas at saka baba. Okay, sir. Kasi pag PLC na, mabilisan yan. Sa mga 3 minutes, kababa ka niyan. Back out. Okay, tension. So habang nagra-rock out yung ating rescuer, so itinetensyon natin yung ano, pre-tension natin yung ating main line and yung ating back up or belay line. AP, rocker. Tilt ko lang pataas ha. So ititilt lang natin siya. Slide Ano pa? up, bitaw. And then make sure na yung weight or yung load ay hindi lilipat dito sa rocker. Ano po? Maintain natin na yung load is nandito sa main line. So at least naka 1 foot slack tayo. Kasi kapag nahuli yung rocker natin nung load, so medyo mahirap siyang ilipat ulit yung load dito sa ating main line. Especially kung 2-person load na yung ating nandito sa system. Ano po? So, sabi ko, bababa ko. Kasi hindi ka nakita ng AV operator. So, sasabihin mo kung down or kung stop or up. Okay. Sila po ang command natin na down, up, and stop. Kailangan pag rescuer kayo, lalakasan nyo yung
boses nyo para mapakinig kayo ng operator dun sa taas. Okay po? Meron, Down. kung may radio, mas maganda. Isang boses sa Down. Pagpapasok sa confined space, ganun din. Kung naka-radyo, Down. ganun lang. Down. Down. Stop. Ganun lang yan. Down. Nakasang boses. Tingnan nyo po yung AV operator. Kung paano niya Down. operate. Pinipid lang. Feed in. Down. Spread your load. Down. Down. Okay, dapat mo yung sa structure. So hindi po natin kailangan lumayo sa structure. Mas malapit sa structure, mas safe tayo. Ano? Down. And then gamitin natin yung ating kamay para sa mga obstruction. Down. Basaray po tayo pag may mga edge. Ang ginagawa natin is yung hang like a bat. Iwasan natin yun. Mas maganda is tulak natin yung structure. Down. Kasi pag naghang like a bat tayo, may instances Down. na madulas tayo. Dahil malayo tayo sa structure, Down. madulas tayo. Down. Pag sumalpok tayo, mas masasaktan tayo. Down. Lagi malapit na katawan, malapit sa structure lagi. Down. Down. Down, Down. down, Down. down. And then kapag ang rescuer nag-touch sa ground, so sabihin niya on the ground, slack. Okay? Okay. So next, tracing. Okay, so next ang gagawin natin ay gagawin natin tracing.